Napakabilis talaga ng panahon. Parang kailan lang black and white pa ang television. Ngayon, meron ng flat screen. Kung dati, magkaroon ka lang ng cellphone na 3310, malupit. Pero ngayon, dapat may iPhone 4S ka para tawagin kang astig. Kahit pangit ka, pupogi ka talaga. Sa modernong panahon, nabubuhay tayo sa ekonomiya na walang katiyakan. Ika nga, the world of uncertainties. Maraming pag-aalinlangan at mga katanungan na katulad ng mababago pa ba ang takbo ng ekonomiya? Babangon pa ba ang ating bansa? Uunlad pa ba ang Pilipinas? Ang tanong ay mananatiling tanong at di natin malalaman ang kasagutan. Bagamat di natin hawak ang ekonomiya, may sarili tayong desisyon kung paano natin babaguhin ang takbo ng buhay natin. Nasa ating kamay ang kakayanan at natin na susubukan ang mga panibagong paraan para magkaroon ng daan sa pamamalakad ng sarili nating diskarte, maging sa sining, musika, sports. Di mapagkakaila na may taglay na natural na galing at kakayanan ng ating mga kababayan. Talagang likas na sa mga Pilipino ang pagiging world class sa iba't ibang larangan. Ang pagiging masipag, matyaga, matalino, malikhain ay di sapat, bagamat nakakalungkot, pero itong mga likas na katangian ay di sapat para umasenso. Kinakailangan din na magkaroon ng tamang oportunidad para umangat sa buhay. Tayo ngayon ay nakikipaglaban sa isang digmaan na walang hangganan. Isang gera ng paghihirap at pagdurusa sa buhay. Karamihan sa mga kababayan natin ay tinatahak ang hirap ng buhay sa pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Ang iba naman ay minaigi na magtrabaho ng 8 to 10 hours a day para magkaroon ng siguradong sahod sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ang tinatawag nilang isang kahig, isang tuka. Ang natatanging tanong, sapat ba ang sinasahod natin sa pang-araw-araw na gastusin? Umiikot na lang ba tayo sa gulong ng trabaho, sweldo? Mahirap isipin kung may maiiba tayo sa pagtanda, kaya hindi katakataka na marami sa mga kababayan natin ang sumusubok sa kung ano-anong kapahamakan para makatawid gutom lamang. Lumalago ang krimen dulot ng kahirapan at lipa na ang iba't ibang business opportunities at part-time business, subalit di tayo nakakatiyak kung alin ang at matatag na negosyo na pwedeng pasukin. Kahit kailanman, di hadlang ang diploma o educational achievement para sa pag-asenso ng mga Filipino. Naitalang maraming nakapagtapos ng pag-aaral pero nagkukulang pa rin ang supply ng trabaho sa ating bansa. Taon-taon, di pa rin matigil-tigil ang paglaki ng bilang ng unemployment rate sa ating bansa. Marami na rin ang gustong sumubok na magnegosyo, kaya lang nangunguna pa rin ang pangamba na baka malugi sila. Ganun pa man, ang tamang gabay at kaalaman ukol sa pagtayo ng sariling enterprise ay isang napakainam na solusyon para mabigyan ng lunas ang unemployment rate sa ating bansa.
Kaya naniniwala kami at isa sa mga layunin namin na magbigay ng tamang oportunidad. Kayang-kaya makipagsabayan ng mga Pilipino sa mundo ng teknolohiya at pagnenegosyo. Nakikita natin, kayang-kaya natin sumabay sa teknolohiya. At talaga ang mga Pinoy ay tinaguri ang highly sociable people. At napaka-obvious na tayo ay nagbigyan ng karangalan na may naitalang pinakamaraming users ng social networking sites. At napagkaalaman according sa survey na 1 out of 3 Filipino cannot live without mobile phones. Bagamat maitalaman tayo sa Guinness World of Record, may mababago ba sa buhay ng bawat Pilipino? Siguro, ito ay magbibigay ng panandaliang karangalan, pero ito ay hanggang karangalan na lang. Hanggat di natin nalalaman ang mga tamang pamamaraan kung paano natin mapapalago ang kaalaman sa paggamit ng teknolohiya sa kalakaran ng pagnenegosyo at pagpapahalaga sa ating oras, di tayo aasenso. Ang social media ay napakaraming pwedeng pagkakitaan. Katulad na lang ng Facebook. It is not only a venue for social networking, but also for playing games, promoting businesses, events, and groups. Ang YouTube ay di lang para sa flip top o di kaya maging sa sikat na kanta ng Call Me Maybe. Maraming pwedeng gawin, maraming pwedeng pakulo na panoorin. At ang dapat itanong, di kaya pwede rin ito pagkakitaan? Lumipas na ang nakaraan. Tapos na ang usapang martial law. Palagi nang pinag-uusapan ang walang humpay na krimen sa bansa. Taon-taon, binubugbog tayo ng mga balitang humahagupit na dulot ng natural disaster. Kung dati, natutunan natin ang walang kakwenta-kwentang art of expression na planking. Ngayon naman ay Teach Me How to Doggy na tinuro ni Justin Bieber. Laos na ang Nobody Nobody But You. At ngayon, ang Gangnam Style na pinapauso ng mga Koreano. At sa mga taong di mahilig sa chismis at naghanap ng tamang impormasyon at idea sa ikakaunlad ng pangkabuhayan at programang nararapat na pag-usapan ay bigyan ng pansin. At sa paglipas ng panahon, tayo ay nahaharap sa information age. Kahit pigilan natin ang pag-ikot ng mundo, wala tayong magagawa kundi sabayan ang evolusyon ng makabagong estilo. Estilo ng komunikasyon, pakikipag-ugnayan at pakikipagsapalaran. Ang hindi makasabay, talo. Change is the only constant thing in this world. Success is a never-ending journey. Sabayan ang paglalakbay sa hinaharap kasama ang e-journey. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa Silangang Nayon, kung saan nasa tabi po kami ng dagat ngayon. Napaka-seryoso mo naman, Chris. Magandang umaga sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa magandang Silangang Nayon. Silangan Nayon. Okay. Chris, ang normal lang. Kinakabahan ka ata. Hindi. Okay, yun. Medyo pagod na sa bayahe siguro. Sa anong location dito? Ito ay nasa Lucena, Sariaya, Quezon. Lucena, Quezon. Okay, Lucena, Quezon. So, ayun, mga kaibigan, meron tayong guest. Oo nga. Okay. Isa siyang native ng Quezon. At saka Tubong, Quezon. Tubong Quezon talaga.
Okay? At walang iba kundi si Bunso. Tawagin nila Bunso. Ano tawag nilang Bunso, di ba? Anong totoong pangalan mo, Bunso? Florante. Florante. Okay, Florante, welcome to E-Journey. Welcome to E-Journey. E-Journey, okay. Florante, kamusta ka ngayon? So, ito, mabuti naman. Sarap ng hangin dito. Ang sarap ng buhay dito sa Quezon. Nakakatuwa dito. Libre. Libre yung negative ion. Okay, libre. Bakit parang Yung sawali ate, eh, oh? sa city, kailangan Puro, nabili mo pa puro yung sariwang negative hangin, ion, di ba? okay. Masyado So, polluted, ayun, ano? masarap dito. Masarap ang buhay dito sa province. Mga pagkain. Oo, sarap. Natural, Kasi ano? naman Natural. yun dyan, di ba? Ang sarap ng mga pagkain natin. Orderin mo lang dyan. Andyan ang lahat. Wala bang Mga bayad? native Free? din yan. Wala bang bayad? Di ba? Free yata yun. So, free yung free yung order. Yung order. Yung order. Okay, okay. So, ano mga pinagkakabalan mo ngayon? Dinig ko, nagne-negosyo ka daw. Oo naman, Okay. kasi sa ngayon kasi mas nagustuhan ko yung pagninegosyo. Kasi unang-una nga, di ba, wala naman tayong boss. Yun ang maganda rin, ikaw yung Tama, boss. tama. At the same time, pag nagninegosyo kasi, ikaw yung job creator. Wow. Job Okay, creator. diba? Nagbibigay ka ng Creator yun, mga ano? opportunity sa mga trabaho sa mga kakilala, sa mga babayan natin dito sa Kababayan. Quezon. Ang Oo, galing. tama, galing. Ganon. So, matanong nga, anong klaseng negosyong, mukhang interesting yan, Anong klaseng negosyong meron ka ngayon? So, sa ngayon kasi, mostly na negosyo ko, nakalinya ako sa travel businesses through Ang ganda, online. no? Travel business. Travel business. Sige. Can you tell us more about sa travel business mo? Unang-una kasi, kaya nagusto ko yung travel kasi less ako eh. Okay. Diba? Gusto ko Ayan. kung saan ako pumupunta. Gusto ko nag-explore ako. That's why na-discover ko ngayon sila na yun. So, gusto ko, nagtrabaho ako, tapos na-enjoy ko din siya. Kaya lang mostly siya ginagawa ko siya online. 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 Masyadong seryoso So, parang usapan natin. yung online yan, parang parang tinatawag natin, uy, kakaiba ito. Okay, mukhang excited yung mga Excited, guests ano? natin. Kaya, Wait kaya lang, nga, balik muna tayo sa Balik tanong. muna tayo sa tanong na yung Ilang taon ka na? Kasama ba yun? Kasama yun. Kasama yun. Ilang taon ka na muna? Siyempre, Hindi. guess natin to, guess kailangan makita ng mga tao yung convenience na kahit ganito yung edad niya, Tama. nagagawa niya na, Napabagay. sa ganyang bata niya, na-achieve niya ng Pero ganyang baby face achievement. pa yan, bro. Okay, ilang taon ka na? Parang anong sekreto? Sabi nga nila, 1981 pinanganak. 982. Okay. Tama, tama. 31 years old. 31 years 31 old. na ako right now. Okay. Parang bata pa. Bata pa. Kasi Tingin ko usually nga lang, mga, mga 26 lang siya, bro. mga nagnenegosyo, lalo na dito sa province, Oo. mga successful na negosyante, it ranges mga 40, mga 50, di ba? Kaya siguro ganon, dahil iba dito yung environment, katulad nyo nga sinabi niya, meron ditong negative ion. Hindi katulad sa Manila, kaya madaling ma-stress ang tao doon. At the same time, Grabe pananaw pollution ko sa province life, ay parang Simple magsasaka. Simple lang. Oh, magsasaka ka, magbebenta ka sa palengke. Oo. Parang yung parang bahay kubo. Bahay kubo na kahit Diba? munti, sari-sari. Sa likod bahay. Oo. May Kumbaga backyard parang ka, no? labor talaga, hard Oo, work. Tama ka dyan. Pero here comes online business, Ang internet bago. business. Bago yun, bro. Paano mo nagagawa yun? Di ba? Paano nga pala Bunso mo nagagawa yung internet business sa pamamagitan ng negosyo mo ngayon na Na travel. nasa travel ka? Actually, na-introduce din lang naman sa akin yan ng mga kasama ko negosyante, yung internet business. Kaya sabi nila, mas mabilis, Oo. mas high-tech, di ba? The same time, mas konti yung effort mo. So, minsan sa bahay ka lang, Okay. di ba? As long as may signal ng internet, Okay. so you can do your own Wow. business. Oh, ganun. Ang galing. Something like that. So, ibig sabihin pala nito, bro, kasi pinag-usapan na nga natin internet business. Nakaka-identify tayo pag sinabing internet, papasok agad yung Facebook. Oh, yung Diba? Facebook. Papasok agad yung Facebook na. Ganon. Ganon. Madaming user ng Facebook, di ba? Imagine na ngayon sa Pilipinas, bro, number 1 ang ang Pilipinas ngayon sa Facebook na gumagamit. Wala na bang Friendster? Pero ito, Wala na, nag-start to wala sa na. Friendster. Okay. Akala ko, Friendster. Inabot pa yan. Inabot pa daw niya. Ganun ba? So, yun. Sa internet kasi, ang kagandahan sa paggamit ng internet. Ang negosyo kasi natin ngayon, mostly, naka-internet based na siya. Sa banking, lalo na yung banking industry. Sabi nga nila, pag hindi ka naka-internet ngayon, offline ka talaga sa lahat ng offline. updates, diba?
diyan mo na lahat makukuha, information, mga bagong idea sa pagninegosyo, kung ano pa man. Oo. Mabilis. So, yes, Mabilis ang- mabilis natin yan. mabilis yung information. Diba? So, yung oras mo, konti lang, pero ang dami mo na nagagawa. Yun ang kagandahan sa paggamit. Parang pagkaintindi ko doon sa sinasabi niyang internet, imbis pupuntahan mo sa malayong lugar ng isang tao na mamamasahe ka, delivery mo ng pagkain, Okay. sa pagpunta pa lang, sa pagkakaintindi ko, sa pagpunta pa lang niya doon sa mga kliyente na gumagastos na siya ng malaking oras at gumugugol ng sarili niyang panggastos. Hindi katulad ng internet, sa pagkakaunawa ko, na doon na lang niya kinakausap yung mga kliyente mo, tama Ay, ba? tama. Yes, correct. Saka of course yung ang kagandahan kasi, through using internet, yung products and services mo, pwede mo na siya i-deliver Tama. dun sa tao. Hindi mo na kailangang physically puntahan siya. Oo. Lalo Kasi na yung magastos business yun mo, ano, no, di ba? Walang Travel. tangible, walang Oo, tangible. tangible production. So, Oo. services siya. So, yung services, yung payment doon, online na rin, Oo. through banking din. So, internet na ginagamit doon. At the same time, yung products and services naman, nakukuha din nila through internet. I see. Ito ba yung tinatawag nila na new school? Yeah. New school, di ba? New Kasi meron new school, Oo, old school, oo. di Yun, ba? diba? Yung mga Pero siguro, physical. mas maganda siguro para maintindihan ng audience sa pinag-uusapan natin. Pag-usapan natin kung ano ba ibig sabihin ng offline. Offline. Offline na Kasi may online, mayroong offline, di ba? oo. Para hindi sila malito. Ano ba yung tinatawag na online marketing or offline marketing? Okay. Bunso, in your point of view as an internet-based online business, anong pagkakaunawa mo ng online? Online. So, pag sinabing online, para sa akin, ginagawa mo yung negosyo mo using internet. Oo. Okay? So, pinifeed mo yung mga information, kung ano man yung products mo, kung ano yung services mo, through online, pinupost mo siya sa internet. So, kahit wala ka dun sa lugar na yon, mapa-local man o international, makikita nila kung ano man yung business or yung products or services mo yan. Ayos Hindi nila alam na nandito ka sa Quezon. Kahit nandito ka sa gitna ng dagat, di ba? You can do your business through it. Okay, ang galing naman. Kahit di ka umalis sa lugar mo. Oh. While yung ano naman, yung offline, you have to meet physically the client. Okay? Puntahan mo and then parang manual. Kausapin mo. Kausapin mo. Manual yung dating kapag offline business tayo. So, paano na lang kung bumabag yun, oh? Kawawa yung mga taga-online, Oo, taga-offline. Hindi ka makakapunta Hindi mo doon. mapupunta. Hindi ka daanan mo, Oo. umuulan, Traffic. bumabaha. Ayan, di ba? Wait lang. Wait lang, di ba? Ganun. While through online naman, pwede mo lang ibato sa kanila or i-push or i-send kung ano man yung mga information na kailangan nila. Napaka-convenient talaga ng online. Oo. I see. Okay, paano ka natutong mag-internet? 'Di ba 31 years old ka na? Usually mga ano natin, mga televiewers natin matatanda na. 'Di ba? Mga 50, mga 52, 60. 60, oo. So ngayon, 31. Parang late na, 'di ba? Pero paano ka na napadpad sa internet? Paano ka natuto? Actually, since college, kasi nga yung course ko, di ba, computer science. So Okay, parang okay. na-encourage lang ako na, nung kasi ang uso nun, yung, ano ba yan, yung Yahoo ba yun? Yahoo pa lang, Yahoo Messenger. Oo, Yahoo Messenger nun. So Oo. parang nakakatuwa lang, na-encourage na ako na mag-aral ng computer studies, kasi nga nakakausap mo eh. Okay. Kahit wala ka dun, online yung mga kakilala mo. So na-encourage lang ako. So since then, nag-aral lang ako ng computer, and then na-explore ko yung internet. So ngayon naman, apply ko sa business. Okay. Pinakagandahan na. Kung ganon, pero since nang nag-start ka mag-internet, madali ba o mahirap? Nung time kasi, nung nag-aaral pa ako, hindi lahat nakapag-internet kasi wala pa yung mga computer shop. Diba? Tapos mahal mag-avail ng internet sa mga provider natin. So sa school. Sa school talaga. lang. May time kami na internet lang talaga yung gagawin. Siguro may may oras sila doon sa kanilang isang subject na doon tinuturuan sila sa laboratory. ng laboratory ng internet. Yeah. Kaya siguro doon siya namulat. I see. Doon siya nagkaroon ng formal training muna. Galing naman. Kung ganon, pwede mo rin kami turuan kung ano natutunan mo. Di ba? Mas magaling pa kayo. Hindi! Hindi, syempre. Syempre naman. May expertise ka na na kailangan natin matutunan. Pero ano ba talaga, Bunso, yung pinaka-aspeto bakit na humaling ka sa internet? Well,
sabi nga ng professor ko dati, everything under the moon or under the sun, makikita mo sa internet, di ba? So, kumbaga, lahat ng gusto mong makita, tatype mo lang sa browser, lahat ng gusto mong malaman, ano na sa internet. Hindi ka ba nagkaroon ng tinatawag nating information overload? Sa sobrang dami eh. Kasi sa internet, katulad ng sinabi ni Bunso, i-type mo lang, makikita mo na lahat Oo. na gusto mo. Kahit negatibo o positibo, tama ka. Partly yun. Minsan, parang dami na, di mo Oo, na yung sa utak mo, di ba? So, siguro ang kagandahan ng doon, so, i-identify mo lang kung ano yung gusto mo malaman muna, one at a time. Kasi hindi naman lahat talaga nakalagay sa internet is Useful. totoo at Oo, tama. Kasi tama. open yan eh. Open source, area yan. open source. Diba? Kahit sino pwede mag-inject yan. So, kailangan very tayo lang. Selective Flexible. tayo. Sa Selective. mga kukunin natin, painiwalaan natin. So, nandun na regarding sa internet. papasok siguro yung personal responsibility. Yes, Oo, correct. tama. Lalo na sa mga kabataan natin dyan. Ngayon, oo, Di ba? dapat merong social Since responsibility. sinabi ni Sir na na lahat makikita mo, Correct, oo. lantaran. Lantaran talaga, totoo yan. So, Hindi kailangan mo- meron guidance yung mga magulang natin Correct. dyan. May responsibility. Parental May, guidance, di ba? may sense of Parental responsibility na kailangan. Nako. Sa tingin ko, opinion ko lang naman ito, sa natutunan ko sa kanya, ang internet maganda kung gagamitin mo sa tamang pamamaraan. Yes, correct. At yung malalaman mong impormasyon, nauuko lang dun sa iyong pangangailangan. Tama, tama. Okay, okay. So, ang tawag dun, wag mo siya i-misuse saka i-abuse. Ay, tama. Doon nagkakaroon ng problema. Tama, Kasi- tama. So, ang internet napaka-useful niyan, napakaganda niyan, lalo na sa panahon natin ngayon. Mabilis eh. Oo, mabilis. Sa tingin ko Kahit parang droga lang yan eh. Oo, Di ba ang droga nakikita sa Nakakahigh. ano? Oo, Automatic. Nakikita sa mga drugstore. Oo. Nagagamit ng mga doktor. Oo. Di ba? Ngayon ang internet ganun din. Ganun din. Pag overprescribe, masama, di ba? Masama din. Yes, yes, yes. Ilang oras ka nag-internet sa isang araw? So, depende yan eh. Pero mostly, I think 3 to 5 hours a day. Depende siguro kung may mga Depende sa needs, kliyente depende sa ka, no? client ko. Na halimbawa siguro travel industry. Kasi ang travel industry medyo komplikado din, GB, dahil sa travel industry katulad ko rin na naging negosyo ko rin yan. Sa travel industry minsan kasi kailangan ipaliwanag kung pa sa kliyente yung kanyang pupuntahan. Correct. Tapos yung calculation ng presyo, magkano mga gastos niya. Tapos syempre hihingi siya ng discount, paano siya makakakuha ng mga diskwento. So, tama yung sinabi ni Bunso na yun ay dumadaan sa isang proseso ng pag-uusap. Kaya minsan, napakataas din ng oras na kailangan mo, depende sa nature ng negosyo mo. Okay. Okay, mga kaibigan, mukhang kailangan natin ng break. Break mo muna, oo. Break muna. Oo. Ay mamaya pagbabalik natin, meron tayong may matututunan tayo may i-reveal sa atin si Palagay ko meron Bunso. siyang secret spice eh. Yes, may secret pinaka-secret spice siya, siya. oo. Super secret. Hindi lang bro, yung travel industry niya, dito siya nagkaroon ng sasakyan. Oo, tama. Oo, saka hindi lang yon. Maraming kumakatok sa kanya ngayon. Kumakatok sa puso Nakaka-interest niya. niya eh. Hindi ko lang alam Interesting bro ah. kung yung katok sa puso niya tago sa puso. Okay, sige. Sige, So, babalik po muna kami, magbe-break lang po muna kami. Stay tuned po for more talk with our with our guests. online negosyante and self-entrepreneur Bunso. At andito na tayo ulit ngayon sa isang episode na pinag-uusapan natin ng talang buhay ni Bunso. Bilang isang offline marketer, Yun, and online and offline marketer. Yun. Andiyan ang pagkain. Umay. Pagod na ako. Waiter, please. Yan na. Bilis naman. Bilis naman. Grabe, parang Grabe, magic. Parang magic ka. Thank you, sir. Thank you, sir. Wow, bro, paborito ko. Tinolang backyard na manok. Native. Native. Yun ang specialty dito. Yun ang pinupuntahan. Tagal. Talaga? Hindi pala ito yung 45 days ha. Ay, bakto. Oo, kasi yung 45 days ano lang yun. 45 days. Pero hindi 45 days yan. Tagalog na. Ay, ang sarap. Native naman. Ang sarap. Meron pa siyang Ang sarap niya. Chai. Natural. Balance niya. Wala niya sa sito. Oo nga bro yun nga ang napansin ko Kim niyan. tapos meron pa negative pa din. Wow. Yeah. Sinagag na kanin. Sinang nga. Mga pare, kain lang kayo ha. While nag-uusap-usap tayo. Ayaw mo na. Ha? Sir, thank you, sir ha. Salamat. Sige, sige. Sige. Okay.
Ano nga pala yung sasabihin nga ni Bunso? Di ba meron siyang paputok? Patok. Mamaya na yun. Parang, okay, Surprise. may tanong muna tayo. Sige. Pero, yung tanong na, ano nga ba yung tanong? Chris, nasa show tayo. Brave ka naman. Hindi na nga ako eh. Okay, ito. Di ba, internet? Relevant ba talaga yung internet dito sa location? Ilang percent yung Tanong natin. Tanong, ganun, di ba? So, sa mga user natin dito, especially mga bata, mga user natin mahilig sa social networking. So, ayan, pag pinunta mo yung mga computer shop dito, para sa mga internet user, bukod pa doon yung mga nasa bahay. So, huge yung gamit ng internet dito. Siyempre, of course, mga katulad kong negosyante, so, Nalagyan na kita? lahat, yes, of course. Halos lahat kami dito na mga negosyante. Okay, so, Siguro gamit ng internet. ang pinapaliwanag ni Bunso, dahil ang internet ngayon ay madaling kumalat, katulad ng maraming pumapasok na dito mga kumpanya na nag-provide ng mga internet facilities, halos siguro sa ibig sabihin ni Bunso, halos yung mga tao dito sa Quezon may access na sa internet. Yes. Yun ang maganda yun. Even dito sa location natin, di ba? Sa medyo remote tayo. Naka-Wi-Fi area. Dito sa Talaga, gitna ng may wifi. meron dito? Yes. Ibig sabihin, ganun nakatalamak pala ang internet dito. Aba, ibig sabihin pala, magdadala lang pala ako ng isang cellphone or gadget na wifi Kahit ando capable. ka sa gitna ng may internet dito. Ibig sabihin, kahit lumangoy kasi lalim ng dagat, pati yung mga isla makikita. Waterproof yung ano mo. Yung internet na, Yung laptop mo pwede, di ba? Pati isla makikipag social networking na Kasi rin. nakaka-powerful ng internet. Kumbaga, lahat na ng area na pasok. Even mga lugar na ganito. Ganun tayong internet. So, ganun ka. Sarap ng buhay dito, pre. Diba? Saka bro, na-remember mo yung sinabi niya sa akin kanina na sinabi niya negative ion. Pre, imagine, negative ion na siya doon sa bahay niya. Ibig sabihin, napaka-clean ng air na sinasagap niya habang nasa home base pa siya. Gano'n mo ka-healthy yun? Sige, magsalita ka na. Sige, Sir Brad. Sige. Ako hindi mo ko bibigyan. Daya mo naman, hindi Okay. Bunso. O yan, Ang Bunso. sarap po nito. Thank you. Grabe. Ibang Ah. klase po dito. Punta po kayo sila. Wait, pakita muna natin sa ano natin. Ito yung Native na Native mga na Tagalog. Bo, Oo. yan, hindi 45 days yan ha. Native yan. native. In order po namin yan through online. Joke lang. Online. Online. Sarap. Balik tayo. Anong Balik tanong? tayo. Hindi bro, naisip ko lang kasi, katulad siya namin ni Bunso kanina, online siya. Imagine, nag-i-internet siya habang kumakain. Andun na yung convenience. Yes. Tapos pag napagod siya, matutulog na lang siya. Hmm? Pag tapos niya nakausapin yung kliyente mo, di ba? Correct. Tapos, kahit hindi mo siya makausap, magte-text ka na lang sa kanya, o hindi ako offline ngayon. Offline ako ngayon. Pwede ba mag-usap na lang tayo mamaya? Correct. Hindi mo Kala mo ano, ang laki ng tipid mo sa pamasahe bro. Kasi sa totoo lang, ang buhay sa Manila. Oo. Naalala ko nung pumunta ako doon bro, nung nating gumagawa tayo ng contents, ano? Oo. Kailangan pa nating puntahan mismo yung tao dahil walang internet. Tama. Ganun ka, ano? Ganon ka-hassle, ano? Hassle talaga. Isa na tayo? Nasa Pilipinas pa naman tayo ka. Okay. Dito pa rin tayo. So, enjoy lang kayo, ha? Ano, sabihan niyo lang ako pag mag-work na tayo. Okay. Try pala po. Dito tayo na. Itong tanong natin. Since gumagamit ka ng internet, paano nabago ng buhay mo yung internet? Paano na ba? Saan nagkaroon ng change? Oo. Change. Ano na ba si Bunso ngayon? Ganon, ano? Para ma-picture out ng mga kababayan natin na hindi pa exposed sa internet kung gaano kaganda yung may alam ka sa internet. Yes. Ang laking impact kasi kapag napag-aralan mo, nagamit mo ng internet sa
sa buhay natin yung internet. Oh. Lagi ko sinasabi na nagamit ang tama at na-maximize mo siya. Kasi anong una sa negosyo, sa darangan ng pag-negosyo. So, napaka-huge ng market kung tingin mo sa internet. Lahat pwedeng makita. So, gawa ka lang ng website, gawa ka lang ng website, diba? So, kung mundo na yun, pwedeng makita niya. And that's why nag-boom yung business ko because of that. So you mean kahit mga clients mo, Yes, correct. Pati pang lahi. International. nakakausap mo? Yes, correct. That's why may support ako sa Saudi, sa Dubai, Alaga? Singapore. Malupit. Sa Dito US, lang daw sa pinag- Dito lang siya, kumakain lang Wala. lang. Oo, diba? Kausap niya, ka-Facebook siya. Basta ang point of view doon, nagamit mo ng tama. Alam mo siya kung paano gamitin. Pwede pala yun. Hindi yung nag-aksya ka lang ng oras. Kasi marami tayo nakikita dyan na nababad ng sense. Kung ano lang ginagawa. Walang sense yung pinag-usapan. So pag na-maximize mo siya, nagamit mo ng tama at maayos doon sa needs mo. Kumakain lang ako. Gawa mo, na-fit mo talaga siya. So, whatever business you have, international. Sabi nga, mula South to North yan eh. Pwede mo ma-reach. Pero ang na-pick up ko sa kanya, meron siyang sinabi na importante ka, cater mo, ito yung sinasabi nga, gamitin mo ng tama. Correct. Gamitin mo tama yung teknolohiya ng internet para mapakinabangan mo doon sa kanyang sa sarili mong negosyo. Kaya, nakaka-relate ako kay Bunso dahil nung nasa internet, nung nasa negosyo ako ng travel dati, hindi pa ganun ka-progresibo yung internet. Eh, pinupuntahan namin mano-mano yung mga kliyente namin, sa totoo lang. Pupuntahan namin yan kahit gaano kalayo. Kasi hindi pa nga uso nun yung mga tinatawag na internet banking. Papadala mo pa sa koreo yung resibo, di ba? Tapos pag hindi napadala, kailangan magkita pa kayo personal para ipaliwanag mo kung ano ba yung naging problema. At hassle. Malaki ang hassle. Ito, Chris, sinabi mong receipt, diba? Usually, pag mga negosyo, pag hindi start up ka ng negosyo, malaki makunan. Correct. Di ba? So ngayon, sa ginagawa mo, gaano kalaki yung punan mo? Nung i-start ako sa travel business through online. Usually kasi kapag travel business ka, it requires big amount of investment. You put a physical office, and then manpower, etc. So doon sa home business, base business ko na online, internet. So yung value sa service provider ko na internet. Internet ko na. Then, laptop. And then, yun ang gagawin ko. Sabihin Mga natin, around 20,000. Ba? Imagine bro, 20,000. Samantalang panahon ko na hindi pa uso ang internet. Bago ka makapag-set up ng isang travel home-based business, napakalaki ng amount na kailangan. Pinakamahina ang 300,000 pesos. Correct. Pero dahil sa internet ngayon, napabilis niya Technology. technology at ito pinakamasarap. Nabawasan ng halos 200%. Mas profitable ka. Of course, mas profitable siya kasi. Can you imagine that sa experience ko? Kahit ganun kaliit yung amount ng investment, pag na-maximize mo ng tama at maayos yung business mo through internet, using internet, you can earn a lot of other things, etc. So, mas profitable siya. so ang pera, saan mo binibig? E-commerce din, of course, using internet din. So, wire transfer to bank transaction tayo. Using internet na rin. Actually, yung commission niya bro, sa pagkakayo, ini-withdraw na lang niya sa ATM account niya. Yeah. Magaling ang internet kasi meron tayong tinatawag na banking technology or internet banking. Wire transfer. Wire transfer. E-wallet, transfer mo lang sa bank account mo. Saka yung mga credit cards, kasama na rin yung tinatawag natin internet banking na kasama sa payment facility ng isang may negosyo na online. Kagandahan doon. So, Oo. Yes, yes. wala ka bang Yun ang babayaran. pinakamasarap. Meron kang free time. So, bilang isang entrepreneur, sa natutunan ko kay Bunso, ang convenience napakalaki. Dahil wala ka sa
sariling hamon. Wala kang post na kailangan tapusin sa isang araw na pinapagawa sa'yo. Wala kang pressure. Oh. Kaya convenience yung ano. Wala nakakarating siya dito. Imagine na, partner, nasa Pilipinas lang, nandito na ako sa area ko, pero nakapag-create ako ng business sa ibang bansa. Grabe, no? Hindi ko na kailangan pupunta doon, tulad dati na punta ko dito, nalilibot ko kung saan. So ngayon through online. Naalala ko bang magkasama tayo nun, di ba? Yes, Sa correct. presentation. Hinahabol pa namin yung oras. Ganun. Mm. Kagandahan dito, ano eh, mga Pinoy naman tayo. Well-versed tayo sa English. Correct. Saka ang maganda kasi sa bilang Pilipino, madami tayong mag-adapt. Yun ay isang kultura na napakaganda sa isang Pilipino. At mabilis tayong matuto. Kaya kung pag-aaralan natin yung internet at yung conveniente na binibigay sa atin, malaking tulong. Yun nga lang, lagi nating dapat alalahanin, meron tayong tinatawag na social responsibility sa anumang paggamit ng technology. Ito nga talaga na world class mga Pilipino. Ilang bro, world class, first class. First class. Kasi through online, kita mo ay narinig ko sila ni Charis Pimpenko, Oo. sila ni Arnel Pineda. Oo. Through YouTube lang. Ba't doon sila na-discover? Correct. YouTube lang. Saka yung Sinasabi lately, natin ng Charis Pimpenko. Makatama ba? Pag sa CR. Okay. hindi ito mahilig man daw, bro. Hingi sana tayo ng sample eh. Pero, ano mo siya, Pag walang tao lang. ipaliwanag mo siya sa isang bagay para siya kumakanta. Sa internet din lang ako kumakanta eh. Para solo ko. Okay. Sa internet din lang. Makakaayos ko pa ng internet. Pwede gawin din. Private ka ba na tao o public? Pagdating What I sa- mean, gusto ka, syempre may mga neighborhood tayo. If ever, gusto ka nila maging friend, gusto ka nila makilala at maalam yung ginagawa mo. At pwede mo ba masabi sa kanila yung Facebook address mo? Okay. Siguro pagdating sa business, public ako dyan. Pero pagdating sa personal life, private na ako dyan. Okay. So, dalawang Facebook mo. Ano yung Isang private, saka isang public. Public mo yung binti. Unahin muna natin ang private. Private. Huwag na yung Huwag mo private. eh. Pag reload ka mo yun, hindi na private yun eh. Okay. Private nga pala, no? Okay, public na lang. Sige. Sa mga gustong mag-add sa akin o mag-friend sa akin, type mo lang yung spelling mo. Nickname ko, Bunsoy. So letter B, H-U-N-N-Z, and then space, letter Z, H-O-Y. Bunsoy. Parang bonsai. Yes. Bonsai. Kasi makita ko eh. Okay, Kaya okay, bonsai. bonsai. So, in-edit ko lang ng konti. Okay. Ayan. So kung maging friend ka nila, anong ini-expect nila na maitutulong mo sa kanila? So, business lang. Thanks. Ayan, di ba? Anyway, Sige. I can share everything. Well, depende naman yan sa magiging prospect. So, kung ano man yung gusto niyo malaman regarding my business, so tayo natin pag-usapan yan. So, kagandahan nun, sigurado ako, hindi kayo magsisisi. Ang dami niyo mag-discover, palitan tayo ng mga opinions, di ba? Paano ako makatulong sa inyo, paano rin kayo makatulong sa akin, paano tayo magtulong. So, vice versa yan. Kasi mostly yung mga katulad kong online business, merong online business, tayo yung mga hindi tumitigil eh. Oh. Explore lang tayo na explore ano pa yung pwede natin magawa at mas makadagdag para ma-uplift yung buhay natin financially, morally sa society natin, di ba? At para tayo makatulong din ng ibang tao na sa ganitong bagay ay maitaas natin yung pamumuhay nila, yung antas ng pamumuhay nila. Kasi hindi requires dito sa business natin na masyado mataas ang pinag-aralan mo as long as willing kang matuto, Mag-adapt. di ba? Katulad nga Willing sinabi kang kanina, mag-uplift, adaptability. Sinabi mo, makatulong, di ba? Oo. Meron ako isang quote na narinig na, if you can help enough people get what they want, You get what you want. you get what they want. Yes, correct. Totoo nga talaga sa negosyo na you really have to help a lot of people before getting what you want. Correct, tama yan. Kasi simple naman yung principle natin eh. Transfer mo yung knowledge mo. Hmm. Diba? Transfer mo sa tao. Kung nagawa niya yan, yung balik sa'yo, ang laki. Sa pagkakaintindi ko,
sa pinag-usapan natin ngayon, ang unang-una muna dapat palang i-develop ng tao bago niya maintindihan yung internet business is yung karagdagang kaalaman. Correct. Dagdagan niya yung kaalaman niya patungkol sa internet technology. Oh. So sabi nga ni Bonso, hindi mo kailangan maging college graduate para maintindihan mo yung internet technology. Kasi open na naman tayo. Ang Tama, dami oo. dyan, mga textbook lang. Babasahin lang nila, Actually, di ba? babasahin mo lang. Unawain lang nila. Unawain nyo. Tama, Tama, tama. marami nang nag-guide eh. Very simple lang. Kasi hindi naman kailangan maging genius ka, no? Hindi mo naman karera talaga yan. So, alamin mo lang yung mga bagay na nakakatulong sa buhay mo. Hindi kailangan alamin mo lahat. Di ba? Para maging successful tayo, hindi kailangan alam mo lahat ng bagay sa mundo. Alamin mo lang yung mga bagay na Kailangan mo. kailangan mo at makakatulong sa'yo. So, focus ka lang doon and everything follows. Diba? So, ganun lang yun. So, hindi lahat na nasa internet na sasakto mo sa utak mo. Yung kailangan mo lang. Yung kailangan lang. At, At- gamitin mo ng tama at i-maximize mo yan. Yun ang ano natin. Yun ang pwede nating ma-share sa ating mga listener na Yeah, actually, dahil sa mga parents, dapat mga bata pa lang, di ba, may mga anak tayo. So, oo. napakalaki ng responsibility natin na mabigyan natin ng tamang guidance agad yung mga anak natin. Para hindi lang mag-use yung internet. Ayun. Andyan lang yun eh. Maging social responsible. Correct. Baka maging babad sila sa internet. At nadidrain yung pera ng mga magulang nila. Lalo Sa yung mga ano, kwenta. lalo nag-games eh, no? Walang Minsan, no? Kaya, Kaya, before we end nga pala, ay, pasensya na kasi kailangan namin tapusin ang kinakain namin. oh, sarap eh. Masarap. Masarap ako ng kain bro. May ano ba, may specific requirements ba bago mag-start ng negosyo? O kailangan you really have to be a graduate of this, graduate of that, may diploma ka. Ano Okay. ang masasabi mo? So, sa point of view kasi, kalakaran natin dito sa kultura natin sa Pilipinas, usually tinitingnan dyan na may degree ka, may diploma ka, di ba? So, ang tingin ko doon, advantage sa'yo kung meron kang napag-aralan, kung may degree ka, kung may diploma ka. Advantage din kung may experience ka. Pero hindi naman disadvantage kung wala ka nito. What does it mean? Kasi pwede mo naman Ibig sabihin nun, pwede mo matutunan, depende sa diskarte mo. Kailangan yung willingness mo lang na matutunan. Kasi O, tingnan mo, pag-uugali. yes, correct. Attitude. Kasi tingnan mo, for example, ako, hindi naman ako dating negosyante. Ano ako? Empleyado ako. Kaya lang sabi ko nga, I want to explore. Hindi lang pagiging That's the empleyado. keyword, explore. Oo, explore mo and subukan mo. Take the risk. Yeah, the greater the risk, the greater the success. Sabi ko gano'n, di ba? the return. So, yes, correct. Saka, kung titingnan natin, guys, yung 10 sa pinakamamayaman Bro, sa buong mundo, iinumin ko na, hindi ha? naman college graduate, di ba? Sino Name it, yun? Bill Gates, Mark Zuckerberg, di ba? Si Michael Dell. Oh, yung Hindi naman sila founder ng graduate, Apple. di ba? Pero naging successful sila. So, depende na yan sa willingness natin kung gusto natin. Ang importante doon is open ka lagi na i-educate yung sarili mo. Diba? Hindi point dito na ngayon ko pala magsisimula, bukas or kahapon. Ang point doon is willing kang simulan at willing kang gawin. So, yun yung maganda doon. At isa pa ito, kumbaga, depende lang din sa mga gusto mo makasama. Correct, Birds correct. of the same feather, Yes, flock yes. together. So, as you go on to the journey of business, or tinatawag natin online journey, E-journey. Diba? Ayan, e-journey. O sabi natin e-commerce business, diba? As you go on, matutunan mo yan through experience mo. Diba? Yung tamang tao, tamang setup, tamang kasama, tamang timing, diba? Everything's timing. Diba? Tamang negosyo, tamang area, tamang lugar, tamang kliyente. Correct. As you go on, matutunan mo na yan. Okay, mga tao sa mistakes. Mistakes is normal. Okay? Kasi walang mistake, wala kang change. Okay? Sabi nga, ang success, ang filter niyan is failure. Yes, correct. Dare to fail, sabi nga, di ba? So, ganun lang yan. Okay. So, maraming salamat. Guys, thank you. Nilibre mo kami. Nilibre mo kami ng May pagkain, bayad niya mamaya. pero ikaw ibabayad namin. Natalong tayo sa tubig. Ano tayo daan? Imagine, galing pa tayo ng Manila. Oo nga, para makita lang natin ang tao na to. Saka, same Well, time, very deserving na, nag-impart siya ng discussion valuable natin.
valuable tips at valuable advice sa mga Sa mga kababayan listener natin natin. na gustong mag-start up ng internet Na business. hindi ganun pala ka-expensive. Yun ang key term doon. Expensive. Akala kasi nila pag mag-start ka ng business ng internet, kailangan mo ng napakalaking halaga. Minimum, ang natutunan ko sa kanya, minimal risk. Yes, correct. Minimal risk. So, maraming salamat, Chris. Ikaw muna. Ako muna, ikaw. Bunso. Bunso, thank you very Maraming much. salamat. And Chris, Partner ano ko to. masasabi mo sa kanya? Pagpatuloy mo lang ang pagdami ng lahi mo sa mga ugali. Hindi. Bunso, we're looking forward na makasama ka pa namin sa mga interviews namin. This is really a blessed day na marami kami natutunan as well as our viewers. And thank you very much and thank you guys for watching and stay tuned. Marami pa tayong mga tao na For makakausap. more journey with our e-journey. Stay tuned with our journey. Okay? God Bye-bye. bless. You make it hard.